Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin to ng messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Ito ay general weekly tarot reading para sa lahat ng Pisces. Weekly tarot simula January 15 hanggang 21, 2024. Para sa lahat ng Pisces friends natin na nanonood. So, kung bago kayo sa channel ko, please like, share, and subscribe. Paki-press ang notification bell button para kayo ang unang makapanood sa ating mga videos. Okay, Pisces. First cards. Okay, so meron tayo dito, Pisces, na etong exam na to is parang resonated to sa mga estudyante, may anak na estudyante, or posibleng bagong graduate na pwedeng magtitake sila ng board exam, bar exam, or any kinds ng exam and interviews. Sinasabi ng Barasser dito na Pisces, if ever man may gagawin kang examination this week, okay, posibleng mapagtagumpayan mo to. Okay? Posibleng mapagtagumpayan mo to. So, habang ngayon nanonood ka, like for example, may gagawin kang examination sa simula 15 of January hanggang 21, siguro mayroon sa inyo ngayon, habang nanonood kayo, mayroon kayong kaba. Diba? Mayroon kayong nararamdaman na takot, yun, worries, pag-aalala, or kaba. But sinasabi ng Barasser dito na huwag kang mag-alala kasi makukuha mo yung examination na to. So, ibig sabihin, successful ang examination na to, Pisces. So, useless yung parang pag-overthink mo ngayon na parang hindi ka pa nga nagtitake ng exam, advance ka nang mag-isip, hindi ka pa nga nagtitake ng interview, iniisip mo na hindi ka na makakapasa. So, dito sinasabi ng barahan na wag natin masyadong tawag dito, wag tayong masyadong negative. Okay? Wag tayong masyadong negative kasi ano man ito na gagawin mo sa linggong ito ay posibleng tagumpay. Tagumpay ang result nito. Okay, thank you, Pisces. Or parang nakikita natin dito na may mga Pisces na ayaw na parang may mga offer sa kanila, like may offer ng work or offer ng interview, pero pwedeng sa linggong ito is mas gugustuhin nila na magtago na lang, 'di ba? Yung parang kasi nauunahan sila ng mga takot nila. So, yun, kailangan mong alisin yung takot mo, yung stress mo, kasi hindi ka dapat nagiging advance eh. Wala ka namang control dito sa mundo. Panginoon lang ang may control. Sabihin na natin na natatakot ka. Pero kung ikaw daw ay may tiwala sa Panginoon, ibigay mo yon sa Panginoon lahat ng mga concerns mo sa buhay. Number 15-6, wild. So, naka-reverse yung wild natin dito. Sinasabi ng baraha na parang sa linggong ito, wala kang gagawin na wild decision or wala kang gagawin na risky decision regarding sa lahat ng area sa buhay mo, mapampera man yan, relationship or travel or kung pa man yan. So, yun ang nakikita natin. Inner child, sinasabi ng Barasser dito na may mga inner child healing na posibleng mangyari sa linggong ito. May mga issues from your past, like for example, nung high school ka, nung college, elementary, or kung nung time na bata ka pa, na posibleng marirealize mo sa ngayon na nasa tamang direction ka pala. Okay? So, for example, marami kang mga regrets from your past, or marami kang mga wild decision, mga risky decision na posibleng hindi sa'yo nagbigay ng positive outcome, kung kaya't parang yun yung basis mo na hindi ka gumawa ng aksyon according sa kung ano man itong mininanais mo sa ngayon kasi na-trauma ka. But dito sa barahang to, sinasabi na kailangan natin ng inner child healing. So, pagalingin mo na yung mga sama ng loob mo from your childhood, mga unhealthy habits natin nung bata pa tayo, yung mga bagay-bagay na
confused tayo, yung mga overthinking or yung mga expectation natin. Okay, thank you, Pisces. Okay. Pisces. First card dito sa second deck is, third deck is King of Swords. So, sa linggong ito, sinasabi ng bira sa atin na kinakailangan natin, Pisces, ng sobrang focus. Focus tayo sa kung ano yung importante sa buhay natin sa ngayon. Maging direct to the point tayo ngayon. Huwag tayong paligoy-ligoy, huwag tayong pabago-bago ng ating decision making, huwag tayong pabago-bago ng ating isip. Direct tayo doon, okay? Para hindi masayang yung oras mo, hindi masayang yung oras ng ibang tao, and at the same time, hindi ka ma-stress, diba? So, direct to the point, direct ka doon sa goal mo, direct ka doon sa kung ano yung gusto mong mangyari. And may strength card dito, sinasabi ng bara sa'yo dito na sobra kang magiging strong, sobra kang healthy. So, healthy, walang masyadong mga negative sa yung physical body, mind, and spirit. So, sinasabi ng baraha na mas magiging stronger ka simula sa linggong ito, or siguro pagpasok ng January, biglang nagbago yung emotion mo, naging mas active yung katawan mo, mas feeling mo may healing na nangyayari sa buhay mo. Okay, so dito din sinasabi ng baraha na sa linggong ito, wala kang masyadong problema sa pera. Kasi strong yung pera mo. Like, for example, may mga kailangan kang gawin or may mga expenses ka, pero may mga solusyon ka naman na nakikita. May mga nakikita kang paraan kung paano mo mababalanse yung salapi. So, sinasabi ng baraha, yung money natin, yun yung pinaka-focus mo. So, sa linggong ito, ang focus mo, Pisces, is yung mas paramihin pa yung pera mo, mas balansehin pa yung pera mo, and mas makuha mo pa yung financial stability. Meron ditong mga hierophant, like for example, mga advices, criticism, mga mentors, or may mga tao sa paligid mo na posibleng hindi mo sila naririnig, wala kang naririnig kasi wala namang nakakarating sa'yo, but may mga taong pinag-uusapan ka. Parang pinag-uusapan nila kung ano ang buhay mo sa ngayon, kung ano yung ginagawa mo sa ngayon, bakit hindi ka nila maramdaman, bakit missing in action ka. So, ingat-ingat tayo sa mga taong, lalo na yung may mga groupings, diba? Sinabi na natin yan sa nakaraang reading, na umiwas ka sa mga taong may mga kagrupo. Kasi pag may mga kagrupo yan, talagang talamak yung chismis at backstaban yan. So, Queen of Cups, sinasabi ng baraha, kalmado. Peaceful, harmonious ang linggong ito. Makukuha mo kung anong deserve mong blessings. And mayroon ditong Queen of Wands. Ang Queen of Wands na to, wala siyang pakialam, 'di ba? Ito ay sobrang free. Free siya. Iniisip niya na wala akong pakialam kahit na pag-usapan pa ako ng milyon-milyon na tao. Wala akong pakialam kahit na i-backstab pa ako ng mga kamag-anak ko. Wala akong pakialam kahit ako yung topic ng buong nasyon, ng buong barangay, ng buong city. Kasi alam niya kung ano yung pagkatao niya, 'di ba? So etong Queen of Wands is ano siya mas ano to sa King of Swords mas parang mas strong siya. Mas strong siya sa King and Queen of Swords kasi pwede siyang mabuhay ng walang mga tao sa paligid niya. Yung parang independent siya na tao and wala siyang pakialam kahit ayaw sa kanya ng lahat ng tao sa paligid niya. Basta gagawin niya kung ano yung gusto niyang gawin. And alam niya sa sarili niya na wala siyang tinatapakan. Alam niya sa sarili niya na wala siyang ginagawang hindi siya nang-aagrabyado ng ibang tao. Okay? Okay, the Tower card. And then 5 of Cups. And then 4 of Swords. Okay, so nakikita natin dito, Pisces, na mayroon ka dito na the Tower. So, kung makikita mo yung ilalim is Wheel of Fortune. Sinasabi ng barahan na doon sa mga Pisces na may mga naranasan na pagbagsak ng kanilang tore, like foundation, family, mga pamilyang nagkawatak-watak, nawasak na pamilya,
friendship, trabaho, negosyo, or kung ano to, may mga tao sa buhay mo na siguro pinanghihinayangan nila kung bakit ka nawala sa buhay nila, or ikaw ito na pinanghihinayangan mo yung mga efforts mo na ginawa sa mga maling tao. But today, this week, sinasabi ng barahan na moving on ka na para sa pagbabago, 'di ba? So parang eto na yung signal, eto yung go signal sa iyo from the universe na Pisces, tahimik na buhay, harmonious, tahimik na buhay, tahimik na love life, tahimik na trabaho, tahimik na spiritual, physical body na kalmado, walang stress, walang depression. Yun ang posibleng parating sa'yo. Yun ang magbabago sa buhay mo. So, dala-dala mo yung Queen of Wands na ang pinaka-focus mo sa ngayon, Pisces, is yung magkaroon ng peace of mind, magkaroon ng kalmadong pamumuhay, simple, pero peaceful. Okay? Thank you guys and see you again. Bye!